Isang mapagpalang araw po ng Sabado, January 17 na po, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyo po munang kakalimutan na mag-like and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Mas lumalapit pa po ang bagyong Ada sa Eastern Visayas at ito po sa parte ng Bicol Region. Pero sa ngayon po ay hindi naman ito nakikitaan ng senaryo ng paglandfall sa kalupaan po ng Visayas at bahagi po ng Bicol Region. Meron tayong nakikitang pag-record nito or paglihis sa pakanan, pasilangan ho, no? So ibig sabihin nito, yung trap or extension na lamang po ng hangin ng bagyong Ada ang makakaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. Sa huli pong pagtatala at sa ating weather forecast, ang bagyo pong Ada ay huli pong namataan na may layo pong 270 kilometers east of Tuban, Sorsogon. Nagme-maintain pa rin po ito sa ngayon sa pagiging tropical storm category na may lakas o bilis ng hangin na 65 kilometers per hour. Ngayong araw po ng Sabado, mamayang hapon ng alas 2 naman, 140 kilometers east of Bira, Catanduanes naman ang kanyang magiging lokasyon. Yung pinaka-trap extension ng hangin niya, yung makakaapekto sa Bira, Catanduanes ha. At gayon din po, pagdating naman po ng Sabado linggo ng madaling araw, 230 kilometers east of Daet, Camarines Norte naman ang kanyang magiging lokasyon. Hapon ng linggo, alas 2 po, 350 kilometers east of Infanta, Quezon. Kung mapapansin po ninyo, nasa 20 kilometers per hour ang pagkilos po ng bagyo pa northwestward, medyo mabagal-bagal pa rin ito. Kaya naman mas nararamdaman ito at mas mararamdaman sa mga susunod na mga araw within the next 24 to 48 hours sa east of Infanta, Quezon. So ang bahagi po ng Eastern Visayas at Bicol Region ay ligtas po sa tinatawag natin na paglandfall ng bagyong Ada. Bagamat hindi naman ito nakikitaan ng potensyal na lalakas po sa pagiging typhoon o super typhoon category, pero delikado pa rin po. Kasi ang bagyong Ada po kahit nasa tropical storm category o nasa level 2 na category po ng bagyo, nagbibigay pa rin po ito ng heavy rainfall warning. Ngayong araw po ng Sabado, meron pa rin tayong nakataas na signal number 1 dahil hindi pa rin nawawala ang epekto ng trap extension ng bagyong Ada sa Luzon, Visayas at Mindanao. Signal number 1 natin nakataas pa rin po sa southern portion po ng Quezon, kasama po ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Sa Visayas naman, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Northern portion po ng Cebu, kasama ang Camotes Islands at Bantayan Islands. Sa Mindanao, consistent na naapektuhan ng signal number 1 ang Dinagat Islands, Siargao, Bukas, Grande Island. Ipinapaalala ko na may mga tsansa o mataas pa rin ng tsansa na itaas sa signal number 2 yung mga lugar na yan kapag mas lumapit pa yung pinakasentro ng bagyo sa landmass ng Visayas at Mindanao at dito nga po sa may Luzon, no? Lalo na po sa parte ng Bicol Region. So hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante kahit hindi naman ito nakikitaan na maglalandfall sa ngayon. So ngayon po dahil sa bagyong Ada ay meron pa rin tayo nakataas na heavy rainfall warning. So ito yung dami ng mga pag-uulan na dapat paghandaan and madalas yung mga may lugar na nakataas ang heavy rainfall warning, sila yung nakataas ang signal number 1. So ngayong hapon po ng Sabado, meron tayong orange warning 100 to 200 millimeters na dami ng pag-uulan sa Catanduanes, sa may Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan ang aasahan naman natin. Yellow warning ito sa Camarines Sur, Masbate, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Pagdating naman po ng ngayong Sabado pa rin po ng hapon hanggang sa Sunday po ng hapon,
50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur at Albay. Kung napansin ho ninyo, medyo nabawasan na yung mga lugar na nakakaranas ng heavy rainfall warning. So pagdating po ng Monday, Tuesday hanggang sa Wednesday ay mababawasan na no yung mga may heavy rainfall warning dahil ito pahina na ng pahina at palayo na ng palayo sa ating landmass. Ibig sabihin kapag ka ito'y lumayo sa ating landmass, doon sa ating forecast track and intensity ng bagyong Ada, hindi ito nakikitaan pa ng direksyon papalabas pero nakikitaan ito ng potensyal na malulusaw bago po maging araw po ng Huwebes. So by Tuesday, Wednesday, ito inaasahan na hihina at malulusaw po na mawawala na lamang po, no? So hindi tayo pwedeng maging kampante pa rin. Pero hanggat nandiyan dyan, isang ganap na tropical storm category pa rin ang bagyong Ada, mataas pa rin ang tsansa na magpaulan ito sa ilang bahagi ng ating bansa. Kung mapapansin nyo po sa ating pinaka mapa, ang bagyong Ada po yung pag-record niya o pagliko niya, yan ho ay dahil sa amihan o northeast monsoon. Laging itinatanong sa atin kung ito ba pwede ba o may chance pa ba itong bumalik. So bakit nyo bang gustong bumalik? Hindi na po ito babalik sa ating landmass or iikot pa pabalik. Dahil ipinapabayan o kinokontra yan. Hinaharang yan ng amihan. Ang amihan naman is tinutulungan po ng high pressure na hangin na nanggagaling po sa hilaga. Kaya nagkakaroon ng double effect na lakas ang amihan o northeast monsoon para itaboy ang bagyong Ada. So kasi marami nagsasabi na ang bagyong Ada daw ay baka daw lumakas sa pagiging severe tropical storm, typhoon, very strong typhoon at sa pagiging super typhoon. Hindi na po nakikita, no? Itignan nyo, kitang-kita nyo naman sa ating pinaka-mapa at sa pagkilos at kalulang bagyo, hindi na po ito nakikitaan ng tsansa pa na magiging mas malakas pa na bagyo. Bagamat ang mahinang bagyo, pasok yan sa level 1 hanggang level 2. So, tropical depression, tropical storm, more on mas marami yung mga pag-uulan dinudulot yan o binibigay. Pero ang hangin naman yan, nasa 39 to 61 kilometers per hour which is yung signal number 1 nga po. Hindi natin masasabing na life-threatening pag tropical storm. Hindi kagaya pag typhoon o super typhoon, matindi talaga ang pinsala. Talagang bahay natin mga puno kayang patumbahin yan, no? Segundo lamang. Pero ang delikado sa bagyong Ada ay yung consistent at tuloy-tuloy na mga pag-uulan. Lalo na kung makikita nyo, yung pinaka-radius o yung lawak or nasasakop po ng bagyong Ada, malawak talaga, halos buong Pilipinas talaga nasasakop nito. So ganun, bakit daw buong Pilipinas ay nasasakop? Bakit daw kahapon ang ganda ng panahon sa ilang bahagi po ng Metro Manila? So lagi ko sinasabi, may sirkulasyon ng hangin yan. At dito po sa may bandang hilaga ng Luzon, nandyan po kasi yung amihan. So, pag umiikot yung hangin dyan sa hilaga po ng Luzon, pag pumupunta na ho dyan, na kokontra o nalilimitahan yung epekto po ng bagyong Ada. Kaya hindi nakakapagtaka, nawawala yung epekto niya, especially sa Metro Manila. Pero ngayong araw po ng Sabado, may mga tsansa na ng maulap na kalangitan, parte ng Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas, at sa ilang bahagi po ng Mindanao. So sa ngayon, patuloy ko po kayong update o panatilihin pong nakasubscribe sa ating channel para next update mabilis po kayong manonotify. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat. Magdala po ng payong jacket kapote panlaban sa mga biglaang pag-uulan. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.